wala akong nagawa ng pagsakay ko ng SUV ko ay mabilis na sumunod sa akin ng isang sasakyan. Hindi na ako nagsalita at hinayaan ko na lang sila. Pagsasabihan ko na lang sa Drake sa pag-uwi nito. Matapos na isang oras ay nagkita kami ni Alfred. Super maarte ito habang nakaupo na naka-cross legs pa at umiinom ng iced tea. Ang hahaba ng kuko nito sa ginamit na fake nails. Naka-shades pa ito na akala mo ay nasa beach. Babe! Malakas kong tawag dito. Napatigil ito sa pagsipsip ng iniinom at inilapag iyon sa table. Nagpalingalinga ito at nang mapatingin ito sa akin ay mabilis na tinanggal nito ang suot na shades. Oh my God! Lian! Nanlalaki ang mga mata nitong nakatingin sa akin. Malalaki ang aking hakbang at nang makalapit dito ay mabilis kaming nagbeso sa isa't isa. You look so stunning. Hindi kita agad nakilala, babe. Oh, as in, wow na wow ka ngayon, Bex. Malakas na tili ni Alfred. Maarte akong umupo sa tapat nito at nagdekwatro din. Ako pa ba? Kailan ba ako pumangit? Hello? Yan ang gusto ko sa'yo, babe. I know, right? Lumapit ang waiter sa amin. Nag-order lang ako ng isang slice ng vanilla cake at lemonade. Walang katapusan ng aming tsikahan ng baklang ito. Kung maingay at madaldal ako ay mas matindi ito na parang machine gun ang bibig sa kakasalita. Masaya ko pa na tinanggap ang binigay nitong expensive wine. So, how's your life? Tanong nito pero pinasadahan pa ako nito sa buong muka at mataray na sinusuri ako. Nagkabit balikat ako. Still the same. Beautiful and sexy as hell. Tumikwas ang kilay nito at pinandilatan ako. No, pagkakarinig ko ay may love life ka na raw ngayon. True ba? Ako naman ang napatikwas ang kilay. Ang galing sumagap ng chismis nitong si Alfred talaga. Sino nagsabi sa'yo? Wala sa akong source. Ginalaw pa nito ang dalawang daliri na para bang totoo na may sidekick nga ito sa paligid. Mabilis ang kanang kamay ko na kinuha ko ang latest iPhone ko at mabilis na binuksan ng gallery. Sweet na photos namin ni Drake ang iniharap kay bakla. My gosh, is it real? Mabilis pa sa kidlat na kinuha nito ang phone ko at talagang zinum pa ang mukha ni Drake. Titig na titig ito kay Drake. Kung ibang nilalang lang siguro itong sa Alfred ay tsak may black eye na ito sa magkabilang mga mata. Bakit hindi pa ba obvious? Ngisi ko sabay inom ng lemonade. Nakita ko na panay swipe ito ng pictures at kapag may mukha ni Drake ay talagang naka-zoom. Matindi talaga itong si bakla kahit may asawa ng kano. Siyempre proud din naman ako dahil alam kong hindi nagpapatalo sa kagwapuhan ang Drake ko kahit na madalas akong mapikon dito. Tumigil ito sa pagtingin sa aking cellphone at seryoso ang mukha na humarap sa akin. Matagal mo na ba itong kilala? Nagtaka ako dahil naging seryoso naman ata itong si bakla. Kanina ay napakadaldal nito eh. Of course. Why? So, alam mo na rin na matagal ka ng may stalker? What do you mean? Napatuwid ang aking likod sa sinabi ni Alfred. Ibinalik ni Alfred ang cellphone ko at nagsalita. Natatandaan mo ba last year? Kasama mo ang kaibigan mo na si Aryan sa salon ko. May isa akong client na panay ang tingin sa iyo. Nang matapos kayo magpaganda, ay nasa likod mo lang siya na nakasunod sa iyo. Nalalaki pa ang mga mata nito habang nagsasalita. Last year? I can't remember. Hindi ko nga maalala. Ilang beses na kaming gumala ni Aryan o ng iba ko pang kaibigan kapag sinasapian ako ng pagkakati sa paa. Hindi ko nga trip magka-interest sa lalaki. Ngayon na lang. Listen. Umayos muna ito ng pagkakaupo at nagpatuloy. Sa tuwing nagkikita tayo, babe, palagi ko siyang nakikita. Akala ko nga nung una ay isa siya sa bodyguards mo. Pero hindi ka naman nagdadala noon. Pwede na lang kung may ginawa kang kalokohan. Palaging nakikita? Gulat kong pagtataka. Kahit kailan hindi ko pa naramdaman na may stalker ako dahil confident ako na walang magtatangka ng masama sa akin at baka sila ang samain sa akin. Correct ka, girl. Bakit ngayon mo lang sinabi yan? Hindi ko na binabanggit dahil sa itsura mo naman na iyan. Sus ko po, mas halimaw ka pa sa akin, day. Maarte pa na hinawi nito ang tumakas na bang sa mukha nito. Sinamaan ko ito ng tingin. Nagpatuloy pa si bakla sa pagdaldal. Super guwapo at hoto naman kasi, kaya okay lang din para may nakikita naman akong yummy kahit na ang mata ng lalaking yan ay sa'yo lang nakatingin. Langya! Binato ko si bakla ng tissue. Pag nasaan pa ba ang Drake ko? Tumawa lang si bakla. Pero seryoso, paano naging kayo? At saka, ano ba pangalan niyan? Kanina pa ako nagsasalita dito, hindi mo man lang mabanggit-banggit ang name niyan.
Umispin pa si Alfred at ang arte talaga. Secret, walang clue. Baka landiin mo lang eh. Asar ako nitong pinitik sa aking ilong. Ilang sandali pa ay nagsimula na kaming umikot sa loob ng mall. At dahil madatong si Alfred, at nilibre ako ni bakla. Iba talaga nagagawa ng may afam. Ilang shopping bags ang bitbit ko. Maraming make-ups at pabango akong binili para sa lahat ng kasambahay ni Drake. Bago kami nagkahiwalay na dalawa ni Alfred ay niyayapan niya ako na mag-bar hopping. Labis ang pagtataka nito dahil for the first time daw ay tumanggi ako dahil noon ay kahit umagahin sa kakainom sa bar ay ayos lang. Tagasundo ko pa nga si Mika kapag hindi ko na kaya magmaneho o kaya naman ay madalas makipagsuntukan. Kaya kailangan ko ng katulad ni Mika na isang tagapagtanggol ko. Except to my twin brother. Sumbongero ito sa parents namin pero syempre, new life. New Leah na ito. Hindi na lasanggera at mahilig makipag-amok ng away. Habang sakay ng SUV ay nakasunod sa akin ang bodyguard ni Drake. Niyaya ko ang mga ito na kumain pero tinanggihan lang nila ako dahil tapos na raw. Sa buong oras na kasama ko si Alfred ay hindi ko naramdaman ang dalawang bantay ko. Mas mainam naman dahil hindi ko feel na may nakasunod sa akin. Isang oras din bago ako nakarating sa castle ni Drake. Mabilis naman akong pinagbuksan ng gate pero mabilis na tumaas ang kilay ko nang may makita akong 3 kotse. Ang isa sa unahan ay kulay pink. Sino naman ang mga ito? Agad akong napasimangot. Mabilis akong bumaba ng sasakyan at tinawag ang isang bantay na agad naman na lumapit sa akin. Sino mga yan? Ma'am, Kuwan kasi. Nautal pang salita nito at kumamot sa ulo nito na para bang hirap na hirap magsalita. Pwede ba magsalita ka na maayos? Inis ko rito. Ayoko pa naman sa lahat ng pautal-utal magsalita at nababagalan ako. May lumapit na 3 bantay pa. Napatingin ako sa kabilang bahagi nang makita ko sa Ninita na patakbol lumapit sa akin. Miss Lian, mabuti't dumating ka na. Parang takot na salita ni Ninita. Hey, what's wrong? Pagtataka ko. Para kong kinutuban at napadako ang mata ko sa mga sasakyan nakaparada sa harap mismo ng castle. Hindi ko alam kung nagpapasikat lang ba ang mga iyon. Andyan po si Miss Hailey. Mahina nitong sambit sabay tumingin sa mga sasakyan. And who's that girl? Parang gusto kong manapak ngayon ha. Mukhang may isang saltik na naman ata na babae ang magpapasikat ngayon kay Drake. Malas lang nila dahil bukod sa wala sa Drake ay ako pa ang makakabangga niya. Naku po Miss Lian, kung ano man ang iniisip mo ay tama ka. What? Si Miss Hailey po. Pangalawang beses pa lang po niyang nakakapunta dito. At ngayon nga, andito na naman siya. Nagkataon pa na wala si Sir Drake. Hindi ko na tinapos ang pagsasalita ni Ninita. Tinatawag ako nito pero hindi ko sila pinapansin. Nang buksan ko ang malaking front door ay mabilis na napadako ang paningin ko sa babaeng nakaupo sa isang couch na akala mo'y feeling Reyna habang may 2 mukhang goons na lalaki ang nasa gilid mula sa kanya. Agad na nagtama ang aming mga mata. Who are you? Mataray na salita ng babae. At mukhang si Panicky version 2.0 pala ito. And who the hell is you? Mas mataray ko pang sagot dito. Hindi ako matatakot. Langyaba ng mga ito. Walang kinatatakutan si Lian. Napaawang ang bibig ng babae na mukhang tigasin na muka kaysa kay Panicky na mukhang pabebe. Bigla itong napatayo at dinuro ako kaya biglang naging alerto ang 2 goons sa kanyang tabi. You! How could you talk to me like that? Parang naging tigre ito. Mabilis na lumapit sa akin ang 2 goons na akala mo ay nanakit na ako sa babaeng mukhang may insecure sa katawan. Yes, I can. Teka, sino ka ba? I'll never recognize your face ever since. Bisita ka ba? Paano ka nakapunta dito nang wala ang may-ari ng bahay na ito? Inis kong salita. Bitch! Sino ka para makilala kita? And also, what are you doing to my boyfriend's house? Pinasadahan pa ako nito ng tingin mula ulo hanggang paa. Huh, you look like a cheap gold digger. Hey Manang, bakit kayo nagpapapasok ng mga pulubi dito sa loob ng casa ng boyfriend ko? Napatingin ako kay Bidang na namutla sa isang sulok. Mukhang kanina pa ito nakatayo sa sulok. Hindi makapagsalita sa Bidang. Oh, bakit nga ba ako nakikipag-usap sa mga hampas lupa? Halos lahat ng katulong dito ay para mga tanga at bobo. Mapalait na salita nito. Biglang pumitik ang sentido ko sa babaeng walang modo ang bibig. Keep your mouth shut and leave this place with your guns!
Malakas na sabi ko. Hindi ko na kayang marinig ang mga pangit na salita nito at baka bigla na lang itong humandusay sa sahig kapag sinipa ko ito sa bunganga. Bitch! Huwag mo akong inuutosan kung ayaw mong samain sa akin. You freaking war! Hindi na ako nakapagtimpi sa bunganga ng babaeng ito. Malalaki ang mga hakbang na naglakad ako para lapitan ang babaeng ito at ilang segundo lang ay lumipad na ang paa ko sa kanyang mukha na mabilis nitong ikinatumba. Malakas na napasigaw ito na mukhang hindi napaghandaan ang aking pag-atake. All of you, get out of here! Pang-uutos ko sa mga masasamang nilalang pero mabilis din ang dalawang goons dahil nalapitan na nila ako para hawakan ay mabilis pa sa gidlat akong napayuko at sinipa ang kanilang tiyan ng malakas. Kapwa sila napaigik sa sakit. Natural, black belter kaya ako nung high school. Narinig ko ang malalakas na sigawan ng ilang kasambahay pero ang babaeng walang modo ay tumayo sa pagkakaupo sa sahig. Mabilis itong lumapit sa kanyang handbag at inilabas mula roon ng isang patalim. Dalhin niyo sa akin ang babaeng yan. Utos nito sa dalawang goons. Ako pa talagang tinakot niyo? Mabilis ang pakiramdam ko nang lalapit na ang dalawang goons sa akin. Inihanda ko ng aking sarili pero mabilis ang dalawang goons. Hinawakan nila ang magkabilang braso ko. Nagsisigaw na ang ilang kasambahay sa takot. Ngumisi naman ang walang hiyang babae na may patalim na hawak. Huwag niyo akong mahawak-hawakan dahil ang dadumi ng mga kamay niyo. Malakas kong singhal sa dalawang goons. Ilalabas po ba namin siya, Madam Hailey? Tanong ng isang goons. Napatitig ako sa babaeng demonyita na ito. Ngayon ko lang na-realize na ito at ang babaeng binabanggit ni Drake na ginawa niyang girlfriend dahil sa trabaho nito. Parang gusto ko itong bigwasan ngayon. Pakiramdam ko ay nanibugho ako kahit na trabaho lang ang ginagawa ni Drake para mapalapit sa babaeng ito. Hindi ko maiwasan na magselos. Langyaban nito. Napakapangit naman. Ngumisi ang tinatawag na si Hailey. Itinutok nito ang patalim sa aking mukha. Hindi ako nagpakita ng pagkatakot sa babaeng demonyita na ito dahil ang gusto ko lang ng sandaling ito ay makawala sa dalawang goons at pagsasampalin ang pagmumukha nito. Mukhang interesting itong mukha mo, girl ah. Pinasadahan ako nito ng tingin mula ulo hanggang paa. Malaki ang pakinabang ko sa'yo kung susunod ka sa akin. Ngisi nito na parang isang baliw. Damn you! Malakas kong salita dito. Hindi naman ito natinag at parang nagningning pa ang mga mata. Dalhin niyo sa sasakyan yan. Sayang ang ganda. Marami tayong customer kapag ganyan kaganda at katapang. You dumb stupid! Kung ano man yung iniisip mo ay di na mangyayari. I will bring you in hell. Wow, yan ang gusto ko. Matapang. Kaya ka siguro naging babae na Drake dahil sa ugali mo. Pwede na. Hindi ko nadudumihan ng magandang mukha mo at baka mabawasan pa ng porsyento ang makukuha ko. Nilagpasan ako nito habang ang dalawang goons naman ay sumunod sa kanya habang hawak nila ako. Walang lalapit! Kung gusto niyo pong mabuhay! Pananakot ni demonyitang Hailey sa ilang kasambahay na sobra na ang takot. Saktong paglabas namin ng front door ay nakita namin ang 4 na nakabulagtang mga lalaki. Mga duguan ang mga ito at hindi ko alam kung buhay pa ba. Nakita ko ang mga tauhan ni Drake na nakasampay ang bala ng Armalite sa kanilang katawan. What the hell? Malakas na napasigaw ang demonyitang si Hailey. Bitawan niyo si Miss Lian kung gusto niyo pong mabuhay ng 5 minuto ngayon. Matapang na salita ng tauhan ni Drake. Isa ito sa kasama ko kanina nang magpunta ako sa mall. Let go of me! Sigaw ko naman. No! Huwag niyo siyang bibitawan! Baliw na salita ni Hailey. Alam na ngang matatalo na sila dahil napapaligiran na sila ng mga tauhan ni Drake pero itong babaeng ito ay matapang pa rin. Itinutok ng mga tauhan ni Drake ang kanilang Armalite kay Hailey at sa dalawang goons. At the count of 3, kapag hindi pa ninyo binibitawan sa Miss Lian, ay walang uuwing buhay ngayon. Napangisi akong bigla. Ganitong scene ang gusto ko talaga eh. Bakbakan. 1, 2, 3. Bitawan niyo ang babaeng yan. Malakas na sigaw ni Hailey sa kanyang dalawang goons. Mabilis nila akong binitawan. Napahawak pa ako sa aking wrist dahil sa mahigpit nilang pagkakahawak sa akin. Mga gago talaga. Pero saktong pagbitaw nila sa akin ay nagpaputok ang dalawang goons sa mga tauhan ni Drake. Marami ang nagsigawan dahil sa putok ng baril.
Natumba ang dalawang tauhan ni Drake pero mabilis din gumanti ang iba. Gamit ang silencer gun ay natumba at duguan ang dalawang goons. Sobrang bilis ng pangyayari. Napatingin ako kay Hailey na patakbo itong lumapit sa kanyang kotse na pink. Akmang hahabulin ko siya nang may humawak sa aking braso. Si Ninita. "Huwag mo na siyang habulin, Miss Lian." Tiningnan ko si Ninita at binalik ang paningin kay Hailey na mabilis na nakapasok sa loob ng sasakyan nito. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Mabilis akong lumapit sa duguan na tauhan ni Hailey at kinuha mula sa kamay nito ang baril. Mabilis ang paggalaw ko at pinaputukan ko ang sasakyan ng demonyitang babae. Nagkanda butas-butas ang windshield nito at maski ang gulong ng sasakyan nito ay hindi ko pinalagpas. Pinaharurot naman ng babae at binangga ang sasakyan sa malaking gate. Pagbukas ng malaking gate ay humarurot ang sasakyan kahit na nagkanda gewang-gewang. "Tama na po yan, Miss Lian." Patuloy pa sana ako sa pagputok nang wala ng balang lumabas. Kaya inis na itinapon ko na lamang iyon pero huli na rin dahil nakaalis na ang sasakyan ni Hailey. Mabilis na nagtakbuhan sila ni Nita at Bidang kasama ng ilang kasambahay para lapitan ako. Nangingiyak sa matinding takot ang mga ito habang ang maraming tauhan ay lumapit sa akin at ang iba naman ay pinuntahan ng mga nakahandusay na kalaban. "Hindi mo po dapat ginawa iyon, Miss Lian." "Ang galing mo pala. Humawak ng baril, Miss Lian." "Mabuti't hindi ka nasaktan, Miss Lian." Marami mga boses ang naririnig ko pero hindi iyon ang atensyon ko, kundi sa babaeng si Hailey. Natiyak kong babalik iyon para gumanti. Nabanggit sa akin ni Drake na isa itong mastermind sa mga kidnapping at miyembro ng isang sindikato. "Higpitan niyo ang security. Huwag niyong hahayaan na makapasok pa ang babaeng iyon dito at ang mga galamay niya dahil tsak na babalikan niya tayo." Namalayan ko na lang na nilagyan ng ointment ang braso ko. Wala naman akong sugat o galos. Habang ang dalawang tauhan ni Drake ay dinala sa ospital. Ganon din sa lahat ng tauhan ni Hailey. Matapos ipagamot ang mga iyon ay dinala sa police station. Ilang beses ko nang tinatawagan ng cellphone ni Drake pero hindi ito sumasagot. Out of coverage area pa nga. Hindi ko alam kung saan lupalop sila nagpunta. Wala pa itong kaalam-alam na may nagpapatayan na sa kanyang teritoryo. Dito sa loob ng kwarto ay tinatawagan ko si Mika. "Hello, Mika? What's up?" Sagot ni Mika. "Where are you?" "Home." Parang tinatamad pang sagot nito. "Gosh, help me. What happened?" Nag-iba ang timbre ng boses ni Mika. Naikwento ko sa aking kaibigan ang lahat ng pangyayari. Walang labis at walang kulang. Ganoon na rin ang napag-usapan namin ni Drake sa katauhan ni Hailey. "She is one of our suspects sa pagwawala ng mga kabataan. But don't worry, hindi kanyan babalikan dahil tiyak na nagtatago na naman yan at magbabago ng identity para makalabas ng bansa." Sagot ni Mika. "Pero paano ang ilang bihag na kinuha ng sindikato? May maitutulong ba ako?" Tanong ko dahil parang bigla akong nagka-interes na lumutas ng kaso. "You can't do that. Kami lang ang pwedeng kumilos lalo pat delikado ang kaso na iyan." "Pero gusto ko, Mika." Pamimilit ko. "Ay nako, yan ka na naman, Lian. Pagkakakulit eh. Ang maitutulong mo lang sa ngayon ay magpahinga ka at magbantay kayo sa paligid." Heto na naman ang aking kaibigan. Ilang sandali pa ay nagpaalam na rin si Josh, habang ako naman ay dilat na dilat pa rin ang mga mata. Hindi ako mapakali at ang aking isipan ay nasa pangyayari pa rin kanina. "Buwisit kang babaeng demonyita ka." 2 araw na lumipas matapos ng pangyayaring iyon. Wala pa rin na Drake ang dumarating at talaga namang nabubwisit na ako. Wala man lang paramdam ang buwisit. Nagbibihis ako para umalis. Bala kong puntahan ngayon si Mika. Hindi kasi ako mapakali at baka mas lalo lamang ako maasar sa sitwasyon ko ngayon. Suot ang loose polo shirt at itinakin ko iyon sa high-waist maong shorts. Sinuot ko ang sling boots ko. Nag-ponytail din ako na sobrang taas dahil feel ko na maging maganda. "Aalis ka po, Miss Lian?" Tanong ni Inday sa akin na may dalang basket ng mga gulay. "Yes, I have meeting today." "Ganun po ba? Sandali lang po at pupuntahan ko ang bodyguards mo." Akman tatalikod na ito nang pigilan ko. "No need, I can handle myself." "Naku po, huwag niyo na puntang kain na umalis nang walang kasama. Alam niyo naman ang nangyari noong nakaraang araw, Miss Lian." "Huwag kayo mag-alala. Kayang-kaya ko sarili ko."
Umalis na ako sa harapan nito at baka magtawag pa ng back-up. Kay Mika lang naman ako pupunta. Saktong paglabas ko ng front door nang may isang Jeep Wrangler ang paparating. Ano? May bagong sugo na naman si Lucifer at dumating? Mahina akong bulong. Ang bala kong pagsakay sa aking SUV ay naudlot dahil baka kalahi na naman ito ng demonyitang si Hailey. Hindi ko maaninag na sa driver's seat dahil medyo malayo ito sa aking kinatatayuan. Nakapagtataka din dahil sinabihan ko na ang ilang bantay na huwag magpapapasok ng kung sino-sinong nilalang. Nakapamewang ako habang tinitingnan ko ang taong nasa jeep. Nang bumukas iyon at bumaba ay halos mapatalon ng puso ko. Si Drake. Honey babe! Masayang mukha ni Drake na kumaway pa sa akin. Ako naman ay halos mapatili sa sobrang excited nang makita ito. Mabilis akong tumakbo para lapitan ito. Napatili ako nang bigla akong buhatin ni Drake. Pumulupot agad ang dalawang binti ko sa kanyang katawan. You look so beautiful, honey babe. Hindi man lang ako nito pinagsalita at mabilis niya akong sinunggaban sa labi. Ito ang totoong heaven. Halos pangapusan ako ng hininga matapos ng mainit naming halik. Parang sabik na sabik naman ito sa umagang ito pero kahit naman ako'y nag-iinit ang katawan. Let's continue in our bed. Hinalikan muna ako nito sa akin noo bago naglakad na karga-karga ako na parang bata na nakakapit sa kanyang nanay. Maigpit akong yumakap kay Drake, hindi dahil takot akong mahulog kundi dahil sobra ko siyang na-miss ng husto. Wala naman kaming napansin na naglalakad na ibang kasambahay, pero itong si Drake ay kung saan-saan na naglalakbay ang mga kamay. Ang bala kong pagpunta kay Mika ay postpone muna. Mas uunahin ko naman ito syempre. Saktong pagsara ni Drake ng pintuan ay isinandig niya ako mula doon at parang leon na gusto akong gawing hapunan. Namumungay na ang mga mata ko sa tindi ng sensasyon na ginagawa nito sa akin. Kung pwede lang ay habang buhay na kaming palaging magkadikit ang katawan. Honey babe, magkadikit ang aming ilong at nagsasalo na kami ng hininga. Halos magkanda duling-duling na ako dahil magkadikit ang aming mukha. I missed you. I missed you more. Nakangiti kong sagot. Pati ata bulate ko sa tiyan ay kinilig. Feel na feel ko ang ganitong pakiramdam dahil deserve ko ang ganitong treatment, lalo pa at sa katulad ni Drake na mahal kong tunay. Buong puso ako nagpaubaya. Para kaming isang taon na hindi nagkita dahil bawat halik at haplos niya ay parabang laging sabik na sabik. Nakatulog ako sa sobrang pagod at nang magising ay magaan na halik ni Drake ang bumungad sa akin. Drake! Honey babe! Sinipat ni Drake ang buong mukha ko na parabang may hinahanap. Uy, nasaktan ka ba? Tanong nito nang may pag-aalala. Nasaktan? Hindi. Ano ba yung tinatanong mo sa akin? Pagtataka ko, bumantong hininga ito at umayos ng pagkakahiga habang nakayupos pa rin ang kanang braso sa aking hubad na katawan. Hindi ko akalain na pupunta na naman si Hailey dito. I'm worried about you, honey babe, at baka saktan ka niya. Tumingin ito sa akin at mas lalo niya akong isinuksok sa kanyang katawan. I wouldn't let that happen. That bitch. Yeah, kaya nga mas lalo ako nag-aalala dahil alam kong hindi ka titigil nang hindi makaganti. Longyo. Inirapan ko siya. Seriously, Lian. I don't want you to involve in this case. Delikado silang tao at Chuck babalikan ka nila dahil kilala ka na niya. Kaya mas mabuti na umuwi ka na muna sa parents mo. I called your twin brother and he is expecting that we arrive there tonight. What? Ang bilis naman itong magdesisyon at talaga pang kay Lander pa itinawag. Bakit mo naman tinawagan sa Lander? Sumbongero yun eh. Sana kay Mika na lang. Angal ko. Tinawagan ako ng kaibigan mo kaya nagkasundo kaming uuwi ka sa inyo. Napabangon ako at tinampas ko ito sa kanyang matigas na katawan. Eh paano kung ayaw ko? Nainis ako. Lungyan ito talaga. Honey babe, buisit ka. Napairap na lang ako sa taong ito dahil nakakainis. Pero mas maiinis ito dahil hindi ko siya susundin. Kinulit ko rin sa Drake kung saan lugar sila nagkaroon ng mission. At halos tumigil ang aking puso nang malaman kong nasa Bataan sila nagtungo. Walang tigil akong umiyak nang malaman kong nakidnap si Trisha sa taong matagal nang may gusto kay Tanya. Hanggang sa sandali daw na ito ay nasa ospital pa ang bata at nagpapagaling.
Nagmamadali akong tawagan ng aking kaibigan pero puro ring lang ng cellphone at hindi sumasagot. Hanggang si Lander ang tinawagan ko. Hindi nga ako nagkamali dahil nandoon pa ito at kasama ang girlfriend na nitong si Tina. I feel relieved nang malaman kong nasa maayos na ang lagay ni Trisha at ganoon na rin si Tanya na na-admit sa ospital at nagdadalawang taon na naman sa pangalawang pagkakataon with the same man. Nakita ko rin ang ilang mga sugat ni Drake sa katawan. Sariwa pa at dumudugo pa ang bandage na nasa balikat nito. My God! Bakit hindi ka nag-iingat? Hysterical kong sigaw. It's okay, honey babe. Malayo naman ito sa bituka. Pagpapakalma nito sa akin, inis na tinignan ko ito. Hindi naman ako takot sa dugo pero nakakapanghina palang tingnan kapag ang taong mahal mo ang nakikitang may sugat at duguan pa. Kung todo pa naman akong hawak ng mahigpit sa kanyang balikat kanina nang magniig kami. Yun pala'y may sugat na ito nang hindi man lang nagsasalita. Buisit ka talaga. Ayoko mabalo ng maaga kaya umayos ka. Inis na nilagyan ko ng alcohol ang paligid ng sugat nito. Ouch! Napapikit ito sa hapdi. Buti nga sa'yo. Hindi ka kasi nag-iingat. Kung tinuluyan mo na agad sila, sana hindi ka pa nasaktan. That's not easy, honey babe. Gusto ko pa sana itong ratratin nang tumunog ang landline. Ako na sumagot dahil malapit sa akin ang telepono. Hello? Sir Drake? Boses iyon ni Ninita. What is it, Ninita? Ikaw pala yan, Miss Lian. Kwan, pasabi kay Sir Drake na nasa living room ang kanyang kaibigan ngayon. Sinong kaibigan naman yan? Masungit kong pagtataka. Langyang yan. Hindi ba nawawala ng busita itong sa Dracula na ito? Who's that, honey babe? Napabangon din sa Drake sa pagkakahiga. Sandali lang po, itatanong ko. Nawala saglit sa linya si Ninita at nang magsalita ay parang nag-aalinlangan pa. Alex daw po. Alex, sugar. Alex? Opo, pasabi na lang po kay Sir Drake at mukhang may malaking problema siya. Nagpaalam na sa kabilang linya si Ninita at hinarap ko ng masama si Drake. Your friend Alex is here. Is there something wrong? He is? Bumangon si Drake at sumunod din ako sa kanya. Mabilis lang itong nakahugot ng t-shirt at isang six-pocket short. Nauna na itong bumaba habang ako naman ay hindi ko na nakita ang sinuot ko kanina na aking OOTD. Napatingin ako sa laundry basket at nakita ko doon ang isinuot ko. Anak ng teteng talaga itong si Dracula. Kaya kumuha na lang ako ng comfy na pajamas. Total naman ay paggabi na rin. Ito na rin siguro susuot ko sa pag-uwi ko kung matutuloy man ang pag-uwi namin tonight. Pagbaba ko ay agad kong hinanap sa Drake at ng kaibigan nito. Sa laki at lawak naman kasi ng castle na Drake ay talaga namang mahirap isa-isahin kung saan sila nagtungo. Mabuti na lang at nakita ko si Inday para mapagtanungan. Nasa minibar po si Sir Drake at ang kaibigan niya. Sagot nito. Okay, thanks. Naglakad ako para dumiretso sa minibar ni Drake. Hindi lang naman iyon basta-basta minibar. Dahil parang nasa exclusive bar ka sa laki at dami ng mga imported na mga alak. Hindi ko sinabi ang ibinigay sa akin ni Alfred dahil inilagay ko lang iyon sa kusina at kami na nandirito sa loob ng castle ang umubos ng alak. Lasing na lasing ang ilang kasambahay na hindi mahilig uminom ng alak habang kami na matapang ang sikmura ay nag-party-party. Sa tingin ko ay alam na ni Drake ang pangyayaring iyon dahil may CCTV ito kahit walang magsumbong. Wala din itong karapatan na magalit dahil ako ang nagyaya sa kanyang mga kasambahay na uminom. Langya siya kung magagalit pa siya. I don't know where she is. Boses ni Alex ang naririnig ko habang nakayukyuk ito sa upuan. Bigla kong nilakihan ang bawat hakbang ko. Tama ba ang pandinig ko? Si Orion ba ang tinutukoy nito? Paanong hindi mo siya matawagan? Baka naka-off lang ang phone niya. Sagot naman ni Drake. No. Lahat na ng kontak na meron ako sa kanya ginawa ko na. Where's your man? Hindi ba binabantayan nila ng maayos? One of them still in hospital. Sinabi ko na sa'yo. Shit, I'm so worried about her. Where's my friend? Alingaw-ngaw ko. Napadiretso ng pagkakaupo sa Drake nang makita ako, habang si Alex naman ay bagsak ang balikat at malungkot ang mukha. Hindi kumibo si Alex at nakayuko lang. Nagakyatan lahat ng dugo ko sa ulo. Ayoko mang isipin pero parang kakaiba ang kutob ko ngayon. What did you do to my friend? Where's Arian? Sa sobrang gigil ko'y hinampas ko ang balikat nito.
Malaking tao itong si Alex at napakalaki din ng pangangatawan. Habang ang kaibigan kong si Aryan ay napakaliit na nga ay nagawa pa nitong saktan. Alam kong may ginawa ito para ito ay layasan. Honey babe, mabilis ako dinaluhan ni Drake pero ako ay hindi nagpapatinag. Sinuntok ko ito ng malakas sa balikat. Q! Hanapin mo si Aryan kung gusto mo pang mabuhay! Stop that, Lian! Ang bilis ng kamay ni Drake dahil bago pa ako makasuntok ulit sa kanyang kaibigan ay nahawakan na nito ang magkabila kong braso. No! Hindi ko siya titigilang suntokin hanggat hindi niya hinahanap ang kaibigan ko. Ang kapal na mukha nito magpunta dito para sabing hindi niya mahanap si Aryan. Langya ka! Anong ginawa mo sa kaibigan ko? Hindi mo ba alam na mag-isa lang yun sa buhay? Wala yung ibang pupuntahan. Gago ka! Lumayas ka dito at hanapin mo ang kaibigan ko. Huwag kang magpapakita ng buhay sa akin hanggat hindi mo matatagpuan ang kaibigan ko. Tahimik na napatingin sa akin si Alex. Wala itong imik pero ang mukha ay puno ng kalungkutan at sakit.